Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Amerika magbibigay na ng 19 billion military weapons assistance mga kababayan, no? At missiles, jet tanks at warship, no? Ibibigay nga ba ito sa Pilipinas ng Amerika? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. At ang bansang Argentina, mga tol, ito, mga barko ng China, no, ipinag-utos ng Argentina, pasabugin na daw po. Okay, so ito mga video na to ay galing po sa channel ni kapatid na Melbs Castle. Alright, so nandiyan po sa ibaba yung link ng kanyang channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel, nandiyan po sa ibaba yung link. Puntahan nyo rin po yung kanyang channel. Supportahan po natin yan mga tol. Pag-usapan natin, no, itong mga balita na to. Pero syempre bago ang lahat ay hinihingi ko rin po ang inyong suporta, no, dito sa channel na to, sa isa nating channel, itong Frontline News PH, no, may mga balita tayo, mga uploads po dyan. At syempre itong ang kasangga party list natin. Ayan, no, sana makatulong, no, sa mga riders, sa mga tricycle drivers po. Ayan ang target po ng party list na to ng ang kasangga. Alright. At syempre kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Okay, so yung link po nung isa kong channel, yung Frontline News PH, nandyan din po sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Sa gitna ng mapanghamong aksyon ng Chinese Coast Guard at Chinese PLA Navy, mas pipiliin pa rin daw ng Armed Forces of the Philippines na hindi magkagulo o magkagera. Alam nating nakakatakot talaga pag nagkaroon ng digmaan. Maraming madadamay na inosente, maraming mamamatay. Totoo yan, no? Yan yung isang iniwasan talaga ng ating gobyerno, no? At siguro sa lahat ng mga bansa, ewan ko lang ba yung mga bansa na yan na nagkakagulo na yan. Marami talagang madadamay. No, yung mga nag-iisip ng kaguluhan dyan ng gera. Isipin nyo rin yung mga taong madadamay. Yan din yung dahilan siguro ng ating gobyerno. At alam din natin yan. Alam din ng Pangulo natin yan, ni PBBM. No, na hindi tayo po pwedeng sumabak sa isang malaking digmaan na yan. No, dahil hindi rin naman natin kakayanin ng mga armas natin. Pangalawa, isasakripisyo niya ba yung mga mamamayang Pilipino? 'Di ba? So, yung sinasabi lang natin dito na yung mga ginagawa na to ng China, no, netong mga insekto na to, ay maaaring magdulot, no, ng isang malaking gera, no? Yun po yung sinasabi natin diyan, okay? So, tuloy natin. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon iiwas tayo sa gulo. Lalo okay. na't alam natin na nasa katwiran tayo. Lalaban tayo pag alam natin tamang ating pinaglalaban. Papalag tayo pag alam nating ating palagayang teritoryo na yan. So ito lang din ang masasabi ko, no. Sadyang ang mga Pilipino, no, mahaba ang pasensya, mapagtimpe, no. At alam nila yung ginagawa nila. Okay? So pansinin natin, balik tayo sa mga nakaraang mga balita. Diba, nakita natin kung paano harasin ng mga Coast Guard ng China, yung mga kasundaluhan natin, yung Philippine Navy natin, yung Chinese Coast Guard natin, no, may naputulan na nga ng daliri, pero makikita nyo, hindi sila pumalag, no? Dahil pagka ginawa ng mga kasundaluhan natin yan, ginawa ng Coast Guard natin yan, ibang usapan na yan. Okay? Yun nga lang, lagpas na. No, sobra-sobra na talaga yung mga ginagawa ng mga insekto na to. Kaya naman na kahit ako, no, kahit siguro kayo, naiisip din ninyo na sana ang gawin ng gobyerno natin kagaya nung ginagawa ng ibang bansa, which is yun din yung gusto ko, no, na sana ganun din, pumapalag din talaga yung ating Coast Guard. Okay, yung mga barko nila na pumapasok sa ating EEZ, habulin din natin, itaboy din natin, wag lang puro radio challenge. Diba? Kasi alam naman natin kung hanggang sa yung limitasyon natin. Yun nga lang, etong China, sila talaga yung nagpo-provoke. Sila talaga yung gumagawa ng kalukuhan. Sila talaga yung gumagawa, no, ng mga bagay na maaaring pagsimulan ng isang malaking kaguluhan. Diba? Yan ang sinabi ni Pangulong Marcos laban sa patuloy na pambubuli ng China. The Philippines, deeply familiar with the atrocities brought about by war between and amongst nations, has always chosen the path of peace. And I can assure all of you
that we will continue to do so. Through diplomacy, dialogue, and cooperation, we have successfully maintained a region that is peaceful, stable, and prosperous. We have and will continue to work with partners in the international community in building bridges, forging solutions, preserving our global commons. The Philippines will always make a stand and will always stand for what is right. In a world where the only thing that appears to be constant is change, we are thus gratified by our enduring alliance, our partnership and friendship with the United States, especially towards advancing our common agenda of peace and prosperity in the Indo-Pacific. In peace and in war, through natural disasters and pandemics, Philippine-U.S. relations are firmly anchored. Fighting side by side 80 years ago continues to provide meaning and focus for the modern U.S.-Philippine alliance. Our bilateral ties are stronger than ever as we work together today to address shared challenges ranging from maritime security and disaster response to complex 21st century concerns. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos at nandyan pa rin ang USA Forces. Kung wala ang Amerikano sa ating bansa, tuta na tayo ngayon ng China. Inuutos-utusan, sunod-sunura. Kaya ngayon patuloy tayong magsasanay katuwang ang sundalong Amerikano sa posibilidad ng kaguluhan. Nagsasanay tayo hindi para umatake o magsimula ng gulo, kundi nagsasanay tayo para depensahan ang teritoryong ninanakaw ng ibang bansa. Patama to sa China kahit hindi direktang binanggit ang Chinese Coast Guard. During joint military exercises as our armed forces will in a few weeks' time for Balikatan, there is no doubt that our relationship is robust, with our two countries continuing to work together to address common challenges. Tama naman, diba? We are proud of our history and even prouder of the relationships and alliance that we have built over the many years. Diba? Ilang dekada na nating nakakasama ang Amerika dito, no? Sa kahit sa dumadating tayo sa punto na yung mga kababayan natin nagagalit diyan sa mga sa mga base militar ng Amerika dito. Pero sa isang banda, isipin ninyo, no, na yung mga base militar na yan ng Amerika na nandito sa Pilipinas, napakalaking tulong sa atin yan. Lalo na sa mga depensa natin. Kung sakaling mabaliw etong China at bigla tayong sakupin at biglang may gawing hindi maganda dyan, anong ipangdedepensa ng Pilipinas? Yung mga nilagay pong base militar at yung mga location po niyan ay mga strategic location para sa mas magandang pagdepensa ng Pilipinas. Naisip ba natin yan dati? Hindi siguro, no? May mga base militar talaga dyan, may mga airfield, may mga talaga na nandiyan dyan. Pero yung may ginawa, yung lagyan natin ng ganun, no? Ng mga EDCA sites. Diba? Napakalaking tulong sa atin yan sa depensa ng Pilipinas. Especially dyan sa Palawan. Dalawa yan. Meron tayo sa Batanes. Diba? Napakalaking tulong sa atin yan na depensa. Paano gagawin ng China ngayon? Hindi sila makagalaw. Kasi nandyan yung puwersa ng Amerikano. Diba? Nandyan yung puwersa ng ibang bansa palagi sa EEZ ng Pilipinas. Huwag na natin tawaging West Philippine Sea kasi wala raw West Philippine Sea. EEZ lang. Di pa raw na-award yung pangalang West Philippine Sea. Okay? Tuloy natin. Huwag kayong boboto ng pro-China kahit sino. Honestly, kahit sinasabi ko, kahit na nasa promote ng administrasyon yan, naka-line up sa administrasyon, naka-line up dun sa kabila. Basta pro-China, huwag nyo iboboto yan. Walang kwenta yan. Hindi makapilipino yan. Bound by our shared history and our common commitment to a region governed by rules, not by might, where the rights of countries, large or small, are respected. The Philippines recognizes challenges that lie ahead and is assured that we can continue to count on the help of friends as we have done so over the last 80 years. Oo, nakakatakot naman talaga ang digmaan. Pero papaano iiwasan niya ng AFP kung China na ang nag-uudyok na simulan na yan? Ikaw, lalaban ka ba pag nagkagulo? I-komento sa baba ang iyong salo.
At para naman dito sa isa pa nating balita mga tol, no, i-komento nyo sa baba yung mga opinion ninyo, no. Bombahin lahat ng barko ng China. Yan, no. Naku po, grabe. Ipinag-utos yan ng Argentina President dahil may 300 Chinese maritime militia daw, no, na pumasok sa kanila. Diyos ko. Kasabugin, bombahin yan, bombahin. No, alam niya talaga itong mga insekto na to. Saan na umaabot? Umabot na Argentina. Kanya yun. Layo-layo na sa kanila. No? Umabot pa rin sila doon. Kung aakalain mong malala ng West Philippine Sea sa kamay ng Chinese Maritime Militia, may mas malala pa pala dyan. Nadiskubre kasi ng Argentina na halos mahigit 300 na Chinese Maritime Militia. Grabe, 300 Chinese Maritime Militia. No, 300? Ganong karami yung pumunta doon sa sa Argentina. Mantakin ninyo yun. Ang layo na na. Siya ang tumatambay sa labas ng kanilang exclusive economic zone. Nalaman niya nang may madetect na kakaiba sa kanilang radar system nang magpalipad ng fighter jet. Grabe, nakikita niyo yung mga ilaw na yan, no? Yan yung mga barko ng China na malapit sa EEZ ng Argentina. Ito nyo, pag nalingat nga lang itong mga bantay na to ng Argentina dyan, nasa loob na ng EEZ nila yan. Ang masaklap niyan, pagka nakapasok na yan sa EEZ ng Argentina, baka angkinin na rin nila yan. Baka sabihin nila, amin to, kasama to sa sa historical claim ng China. Ganon na rin yun. Ng Argentina, yan ang tumambad sa kanila. Yung mga grabe, ilaw na yan dami, ay Chinese Maritime Militia. Lalagpas daw yan sa 300 na barkong mula sa China. Pinag-utos na ng presidente ng Argentina na once na pumasok yan sa loob ng 200 nautical mile EEZ, palubugin nyo yung barko ng mga Chinese. Yan no. Sabi dito mga tol, Argentine President Javier Milei, tama ba? Has vowed to defend Argentina's sovereignty against communist China. Okay, so rejecting any attempts to exploit the country's natural resources. So ini-exploit daw ng China, no? Baga kakalabanin nila yung ginagawa na to ng China. Okay, so mamaya pag-usapan natin yan. The Argentine Navy has detected a massive presence of Chinese fishing militia vessels near Argentina's exclusive economic zone. Okay, near. With estimates exceeding 300 vessels operating close to 200 nautical mile limit. Okay, so President Milei announced that he has ordered the Argentine Navy, Air Force, and Coast Guard. Grabe, parang naka-red alert to mga tol. To take all necessary measures to protect Argentina's EEZ from the Chinese state is sponsored poachers. Okay, so ito pag-usapan natin, no. Hindi man ito pumasok doon sa EEZ ng Argentina. Okay, so ang concern dito, ito mga tol. Kagaya nung ginawa nila sa Australia at New Zealand, yung pagitan kasi noon, hindi pumasok no doon sa EEZ ng Australia. Pero yung pagbalik ata ng mga Chinese doon, pumasok na doon sa EEZ no, ng Australia. Posibleng ganun din ang gawin nitong mga to. Baga nanunubok sila. Okay, so dito muna tayo sa labas ng EEZ. Tansyahin natin, asan ba yung EEZ nila? Kasi hindi natin masusukat eh. Okay, so nung nakita nilang may nag-take off, may nag-monitor sa kanila, so may limit sila. Ang gagawin ng mga yan, papasok unti-unti doon sa EEZ. Okay, so hanggang sa sila na yung matapang pagka pinalayas sila. Ganun yan. Diba yung mga video nila, pagka sinisita sila pumapasok sa EEZ ng ibang bansa. Diba? Sila pa yung matatapang, nang babato sila. Okay, minsan nga may video, may baril pa eh, no, nanutok, may mga itak, mga ganon, no. Grabe yung mga na yan, mga insekto na yan. No, tama lang no, insekto, mga mga tawag natin dun, mga basta yun na yun. Mga salot. Mga salot yan. Okay, so masaklap kasi diyan mga tol, no, kahit wala yan sa EEZ, kung diyan sila nangingisda. Okay, yung natural resources doon, posibleng masira din nila. Okay, tsaka yung pangingisda nila yan, sa dami ng barko na to, yung 300 na to, maubos nila yung isda dyan, ano matitira sa Argentina. Okay, so yung natural environment doon sa area na yon, posibleng masira nito mga barko na to at maaapektuhan din sila.
Okay, at walang pakialam itong mga barko na to ng China, ito nga mga militia vessel na to ng China, dahil nga hindi naman nila lugar yun. Diba? Tanong natin, bakit hindi sila doon mangisda sa malapit sa kanila? Bakit? Bakit hindi sila doon mangisda? Bakit kailangan lumayo pa nito mga barko na to ng China hanggang umabot sila ng Argentina? Diba? Bakit hindi doon sa malapit? Bakit hindi doon sa South China sila mangisda? Anong meron? Diba? Pinipreserve nila yung area nila. Tapos sa iba sila manggugulo. Pagka nasira na yung natural resources ng ibang bansa, no, babalik sila sa area nila para sila ngayon na magsusupply ng isda doon sa ibang bansa. Napakatalino, di ba? Ganun yung ginagawa nila dito sa Pilipinas. Sisirain yung natural resources natin. Pag wala na tayong mahuling isda, no, sila manghuhuli ng mga isda, tsaka nila ibabalik dito sa Pilipinas na dapat tayo ang nakikinabang. Diba? Ganun ang nangyayari. Magpasa hanggang ngayon, nangyayari na yan. Dapat mapigilan yan ng gobyerno natin. Sana ganito din ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Bombay na agad ang China. Nak. Ang kaso, ang ginagawa lang ng PCG, tinataboy lang. Tama. Tapos wala din, babalik din kinabukasan. Yun na nga. Sana gayahin din ni Pangulong Bongbong Marcos itong Taiwanese Coast Guard. Walang pag-aanin Isa pa lang yan. inaresto ang Chinese ship na illegal daw na nag-ooperate ng walang paalam sa Taiwanese Coast Guard. Diba? Dapat ganyan yung ginagawa natin. No? Kagaya ng sinasabi natin at gusto rin ng maraming Pilipino na kung saan yung mga barko na to, ng mga illegal na pumapasok dito sa teritoryo ng Pilipinas, hinuhuli rin natin. Diba? Pero nang tanongin ng Philippine Navy bakit hindi arestuhin o palubugin ang Chinese, basta daw hindi banta sa buhay ng AFP ang China, hindi daw magsisimula ng gulo ang AFP. So pag pumasok talaga ang China sa ating EEZ, ang tanging gagawin lang ng Philippine Navy at Aboy. Philippine Coast Guard ay palayasin yan. Actions by any foreign power that endangers the lives of Filipino airmen, seamen, and even our troops on the ground are actions that have no place in a civilized world. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. Posibleng ang dahilan importante. bakit ayaw pa ng Armed Forces magkagera dahil kulang pa ang weaponry sa digmaan ng AFP. Totoo naman. Kaya nilulugod ng Army ang unang batch ng armas ay binigay ni US President Donald Trump para sa Armed Forces of the Philippines. Alright, so yan mga babayan, no, mga tol. Anong masasabi ninyo sa mga balita na to? No? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright, so yan muli. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel, sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga nanonood po sa ating ngayon, sa mga nagbibigay po ng like sa ating video. Maraming salamat po sa inyo. Okay. At syempre, request lang po, don't forget to subscribe po dyan sa Frontline News PH. So, yan po yung isa sa channel natin. Pakisubscribe din po, supportahan din po natin yan. At ito nga ang Kasangga Party List. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, Mobs TV. Peace. I'm out.